Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino, dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, napagbigyan ang gusto ng magkaibigan na magsama sa bago nilang destino. Napasabak sa operations kontra sa mga sindikato ng droga ang dalawa. Nagtagumpay sila sa unang misyon nila. Kaya tuloy-tuloy ang serbisyo nila at lagi silang nagtatagumpay. Kaya nakakuha sila ng on-the-spot promotions. Pinag-usapan na rin ni Marky at Catherine ang kanilang pagpapakasal. Kaya nalungkot si Joshua, bagay na hindi na itago sa ina, at naglasing ito. At ngayon, ating pakinggan ang karugtong ng isang linggong kasaysayan dito sa ating dula. Himig ng pag-ibig. I need your love each moment of my life. Basta, kung pwede lang, ayokong magpupulis ka. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang mag-alala. At isa pa, kung darating sa isang tao ang takdang oras niya, wala na tayong magagawa. Kaya dapat, lagi tayong handa. Iyan na naman ang salitang ayaw kong marinig sa'yo. Sige, huwag ka nang mag-alala. Mag-iingat ka dyan, ha? Sige. Siya nga pala, kumusta naman si inay? Ayos lang sila. Di bale, makakakuha na ako ng bakasyon ko. At tamang-tama, kasal natin. Mabuti naman. Sige na, honey. May gagawin pa ako. Bye. Love you. Love you too. Bye. Salamat. Akala ko may masamang nangyari na kay Marky. Nakausap mo na pala si Marky? Opo, inay. O, kumusta na doon sa destino nila? Mabuti naman po. Katatapos lang daw ng operations nila at nagtagumpay silang buwagin ang grupo ng sindikato. Ganun ba? Pero saan nangyaring yan? Sigurado na mainit ang dugo ng mga nakalaban nila. Hindi bali, inay, at nabuwag na sila. Pero may mga kasamaan sila kung malaking sindikato yun. Opo, inay. At sindikato ng droga ang nakasagupa nila. Ganun ba, anak? Hindi bali, inay. At magbabakasyon daw si Marky. Dapat lang.
Dahil 2 linggo na lang at ikakasal na kayo. Opo, inay. Huli na ang misyon nilang yon bago ang kasal namin. Sana hindi na siya pumunta dahil delikado kung magbiyahe at lalabas ang malapit ng ikasal. Inay, wala na yan sa panahon ngayon. May awa po ang Diyos. Sa bagay nga, Wala pong masamang mangyayari, inay. wala ring masama kung mag-iingat. Di ba, Catherine? Opo naman, nay. Kaya wag na kayong mag-alala. Kailangan na magtiwala tayo sa Diyos. Huwag kang mag-alala, bro. Pupunta ako sa kasal ninyo ni Catherine. Siyempre, sasama ang loob ko kung hindi ka pupunta. At huwag kang magpapakita sa akin kung hindi ka dadalo. Ano? Sobrang galit naman yan? Oh, hindi ako nagbibiro, Joshua. By all means, kailangang makapunta ka. Oo na. Huwag kang mag-alala. Sabi ko nga sa'yo, dahil nakakuha ako ng 1 linggo ng bakasyon ko sa araw na yon. 3 araw bago ang kasal ninyo. Mabuti naman. Kung hindi, talagang magagalit ka sa'yo. Oo na. Pambihira ka naman, oh. Pwede bang hindi ako pumunta? Yan ang special day ng best friend ko. At itinuring ko pang kapatid. Tapos, hindi ako dadalo? Salamat, bro. Kung may hadlang man, bro, yan ay ang kamatayan. Ano? Talagang wala ng problema sa kasal din ng Marky at Catherine, ha, Sabel? Ay, oo, Maring Esther. Maring Esther kako, dahil dyan din ang magiging tawagan natin. Dahil magiging ninang ka. Ay, tama ka. Tama ka, kumare. At maghanda ka na. At hintayin na lang ang pag-uwi ni Marky. Uwi na rin yun. Dahil nagkausap na sila ni Catherine. At may tinatapos lang sila na mission. Alam mo na ang lumang paniniwala natin na hindi mabuting magbiyahe ang malapit ng ikakasal. Nako, sinabi ko yan kay Catherine. Pero nahalata ko na hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Hindi natin sila masisisi, kumare. Dahil iba ang henerasyon ngayon. Moderno na ang panahon ngayon. Advance pa, kabo. Oo nga eh. Pero mahirap din kung hindi ka maniniwala sa mga paniniwala noon o kaya yung mga pamahiin. Girl, I need you. I need your love. Joshua, iho, salamat at naalala mo akong tawagan. O ano, kumusta ka na? Mabuti naman, Mama. Katatapos lang ng mission namin noong 1 araw. Ganoon ba, iho? Ay mabuti kung walang masamang nangyari sa inyo. Wala po ang nangyari sa akin, Mama. Pero si Marky ay nasugatan. Diyos ko! Bakit hindi na siya magbakasyon at malapit ng kasal niya? Opo, Mama. Umuwi na po siya dyan. Ganoon ba? Pero hindi niya pinaalam kina Aling Sabel at Catherine para hindi sila mag-alala. Tutal, please lang sa balikat ang sugat niya. Ay, naku po, Diyos ko, sinasabi ko na, delikado ang napili ninyo na profesyon. Talagang ganyan, Mama. At ikaw,
Dadalo ka ba sa kasal ni na Marky? Siyempre, Mama. Bakit hindi ako dadalo? Kasal ng matalik na kaibigan ko yun. Di magtatampo kung wala ako sa araw ng kasal niya. O sige iho, mag-ingat ka dyan. Opo, Mama. Sige po. I love you, Mama. I love you, iho. Bye. Ay, nasugatan daw si Marky. Pero di niya sinabi kay Isabel. Talagang delikado ang propesyon nila. Kung may magagawa pa, ay Diyos ko, ayaw kong magpulis si Joshua. Ano? Nasugatan ka sa operations ninyo? Sorry. Hindi ko na sinabi sa inyo para hindi na kayo mag-alala. Lalo na kay inay. Honey. Di bale, wala namang masamang nangyari sa akin. Daplis lang ang sugat ko. Iyan na nga bang sinasabi ko. Hindi pa tayo kasal, pero mawawala ka na sa buhay ko. Hindi pa ako mawawala. Dahil may mission pa ako. Hindi ko alam, pero kinakabahan ako. Bakit? Nagsisisi ka ba na magpapakasal sa akin? Hindi yan. Kundi ang pinasok mo. Bakit yan pa kasi? Nasa puso ka at isipan, honey. Gusto kong magsilbi sa ating bayan. Pero ipinupusta mo ang buhay mo. Huwag kang mag-alala. Kung mamatay man ako, walang problema sa buhay ninyo sa magiging anak natin. Hindi ko hinahangad ang anumang tatanggapin ko. Ang importante sa akin ay ang kapiling ka namin. Ay, loko ang Marky na yun. Hindi man lang sinabi sa akin. Baka naman sinabi niya kay Catherine, pero inilihim sa'yo para hindi ka mag-alala. Ano? Hindi naman grabe ang sugat niya, sabi ni Joshua. Oo nga pala. Hindi ba magbabakasyon si Joshua? Hindi ba siya dadalo sa kasal ng kaibigan niya? Uuwi raw ang anak ko. Pero ilang araw lang ang bakasyon niya. Ay, ganun pala. Akala ko ay hindi siya uuwi. Ay, pwede ba naman na hindi siya uuwi, kumare? Nako, kung hindi siya dadalo, baka yan ang sisira sa pagkakaibigan ng mga anak natin. Tumawag sa akin si Joshua. Ipinangako na uuwi sa araw ng kasal ni Marky. Salamat kung ganun, Esther. Hindi ko gusto na masisira ang pagkakaibigan ng anak natin. Hindi lang ikaw, Sabel. Kahit ako, ayaw kong may hindi sila pagkakaudawaan. Ikinalulungkot ko, inay, kung hindi ko na ipinaalam ang nangyari sa akin. Dahil ayaw ko na mag-alala po kayo. Oo, Marky, pero Ang importante, hindi grabe ang sugat ko, inay. kung masama ang nangyari sa'yo, ay hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Hindi yan ang dapat ninyong isipin, nay. Basta manalangin kayo na iligtas ako ng Panginoon. Anak, Sige, nay. Mag-relax lang po kayo. Pagkasal po namin ni Catherine, meron na po kayong kasama dito sa bahay habang wala ako. oo anak. At saka, pumunta yung isang apo nyo. Ako nang magpapaaral sa kanya bilang pinakasweldo niya. At meron pa akong ibibigay na allowance niya. Ay, teka, wala kayang masabi ang asawa mo. Wala po, nay. Dahil napag-usapan na po namin yan. Ganun ba? Oo. Sa bagay, wala akong masasabi kay Catherine.
Mabuti ang ugali niya. Kaya masaya ako na gaya niya ang napili mong maging asawa mo, anak. Opo, inay. Siya ang itinakda ng Panginoon para sa akin. Kaya napakaswerte ko po. Wala na akong hingin pa sa kanya. Anak. Nakamtan ko na ang pangarap ko. At natagpuan ko na ang kapwang ko sa buhay. Girl, I need you. I need your love. Congratulations uli sa inyong dalawa, Bro Marky, Sis Catherine. Salamat, Joshua. Bilisan na ninyo ang bumuo. At ako ang ninong. Ano? Agad-agad? Kailangan lang. Dahil ang sabi, magparami kayo. Ano ba yan? Papaano bro? Mauuna na akong babalik doon sa headquarters. Dahil 3 araw na lang ang natitira sa bakasyon ko eh. O sige lang, bro. Kung sakali na urgent ang pangangailangan nila sa akin, mapipilitan ako na bumalik kahit hindi pa tapos ang bakasyon ko. Talagang ganyan sa ating trabaho. Hindi ka makapaghindi. Kahit ikaw, baka bigla kang tawagin upang mag-report. Kaya bilisan na ninyong gumawa. Are you happy, honey? So much, Han. I love you so much, love. Ganon din ako. At pangako, ikaw lang ang mamahalin ko lagi. Hanggang ako ay humihinga pa. Ano? Ganyan na naman ang sinasabi mo. Sinasabi ko na tapat ako sa iyo. At babaunin ko sa libingan ko ang pag-ibig na yan. Naniniwala ako. Pero yung mga salita mo na para bang nagpapaalam ka na may masamang mangyayari sa'yo. O sige. Huwag na nating pag-usapan yan. Halika nga rito. At yayakapin kita ng mahigpit na mahigpit. Sige. I love you so much. Nasarapan ng mga bagong kasal na nag-honeymoon. Doon sa Boracay, Kumari Isabel. Wala pa sila. Oo, kumare. Ang sabi nila ay 3 araw sila doon. Nako, talagang susulitin nila ang ilang araw na magkasama at yun lang ang kanilang pagkakataon. Oo ga, kumare. At saka babalik ulit si Marky sa kanyang destino. Si Joshua. Umalis na kaninang umaga. At pasensya ka na raw kung hindi siya nakapagpaalam sa'yo. Walang anuman yan, kumare. Ang totoo, bukas pa sana babalik sa kampo. Pero tinawagan siya. Yan ang hirap kung minsan. Kahit nasa bakasyon ka pa, kung tawagan ka, hindi ka makakatanggi. Totoo yan, Kumari Isabel. Uunahin ang call of duty. At si Mark, sana ay matapos pa ang kanilang honeymoon at bakasyon niya bago siya tawagan na bumalik. Oo naman. Ay dapat samantalahin ng mag-asawa ang kanilang pag-honeymoon. Ay, siyempre naman. Baka sakali na magkaroon na tayo ng apo. Paswerte ka, kumare. Dahil may pag-asa na magkaroon ka ng apo. Ay pero ako, hindi ko alam kung ano ang plano ng anak ko.
Wala naman siyang ipinakikilala sa akin na nobya niya. Nako, kumare. Pihikan yata ang anak mo. Ay, di ko alam kung anong katagian ng babae ang hinahanap niya. Marami namang magagandang dalaga dyan. May mga tawag ng tawag noon, pero hindi niya sinasagot. Ako ang sumasagot sa kanila. Makakahanap din siya. Gwapo naman siya at may matatag na trabaho. Hindi ko alam, kumare. Pero hayaan ko siya. At tama ang sinabi mo. Baka sakali na makahanap din siya. Oh, ngayon lang nakaalala na tumawag si Joshua. Bumalik na ba siya? Hindi pa. May 3 araw pa na natitira sa bakasyon niya. Sige na, sagutin mo na. Saglit. Hello, bro. Sorry ha, kung nakakaisturbo ako sa inyo. Hindi naman. Kakauwi lang namin na namasyal kanina. Kumusta ang honeymoon ninyo? I'm sure enjoy at masaya kayo. Okay lang naman. O ikaw, kailan ka babalik dun sa kampo? Ngayon na, bro. Ganun ba? Akala ko bukas ka pa babalik sa kampo. Ngayon na, dahil tumawag si Commander at may special mission na tatapusin namin at ako ang maglilid sa kanila. Mag-ingat ka. Okay, bro. Pero kung hindi ka nasa honeymoon, sigurado na tinawagan ka na para mag-report. Ano? Pero maghanda ka, bro. Baka bigla ka na lang ipatawag. Sana hindi pa, bro. Hindi pa nga tapos yung honeymoon namin eh. Sige, bro. Enjoy. Bye. Bye, Joshua. Cathy, umalis na si Joshua at hindi na natapos ang kanyang bakasyon. Yan ang hirap. Kahit nakabakasyon ka, pag tinawagan ka, mapipilitan kang pumunta. Oo nga eh. Ay, buti naman at wala pa silang tawag sa akin. Sana patapos pa ang honeymoon natin. Dahil gusto ko, magkaroon tayo agad ng anak. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa akin sa pakikipaglaban namin sa mga kalaban, Cathy. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, sundan ang pagpapatuloy ng 1 linggo na kasaysayan na ating pinamagatang Biro ng Kapalaran. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. I've loved you for a long